Leia, may detalye na bang ibinigay ang PNP tungkol sa mga ito? Gaya ng pangalan o inilarawan man lang ba ang kanilang mga itsura? Magandang gabi sa iyo, Monica. Bagamat meron ng pangalan o nakuha ng Philippine National Police sa ang pangalan nitong dalawang persons of interest at alam na rin nila kung anong grupo kabilang ang mga ito ay hindi muna inilabas ng Philippine National Police ang kanilang mga pictures sa media. Ito'y nais daw nilang maiwasan na makatakas pa ang mga ito at mahirapan pang mahuli o makalipat pa ng kanilang pinagtataguan kaya ayaw munang ilabas ng PNP ang kanilang pagkakakilanlan. Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilanlan ng dalawang persons of interest sa pambobomba sa Mindanao State University noong linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bukod sa pangalan, alam na din nila ang grupong kinaaaniban ng mga ito. Yung dalawa po na na-identify po natin, na base po ito doon sa mga description na ibinigay po ng mga nagsisimba po ng mga oras po na yon, at nung ipinakita po sa kanila yung mga pictures na fitting the description po nitong mga POIs po natin ay they positively identify po itong dalawang POIs po natin. Maliban sa dalawang POI, mayroon pang dalawang posibleng lookout na pinaghahanap ang mga pulis. We are looking for at least 4 persons po. Maliban po dito sa POI natin, may dalawa po tayong tinitignan na individual na posibleng nag-serve as lookout po dito sa nangyari pong pagpapasabog po. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na hindi isinasarado ng PNP ang retaliatory attack na motibo sa pagpapasabog. Hindi po natin yan na sinasabing direkta na maaring ito nga ang may kinalaman o retaliatory attacks to. But we are also considering that dahil nga po doon sa mga nakala po nga nating na ebidensya na itong possible POIs po natin na dalawa ay affiliated nga sa grupo po na ito. Itinanggi naman ng PNP na mayroong failure of intelligence sa nangyaring pagpapasabog. Wala pong failure of intelligence na nangyari po dito, kaya po minention ko na nga po yung priority intelligence reports kasi prior po sa mga sa insidente po na ito ay mga nagbababa po tayo ng mga direktiba regarding nga po dito sa mga important information that we need to validate. At bago po nangyari ito ay wala naman pong na-receive ang probar ng any information that would lead to the specifics nitong mga alleged na magkakaroon ng pagbobomba sa Mindanao, particularly doon sa MSUs. Monica, at kanina nga ay binisita nitong si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. itong matataong lugar dito sa Quezon City. Inuna niya itong Araneta Bus Terminal at iba pang terminal dyan sa Cubao. At hindi lang yung Monica, sumakay din itong si PNP Chief ng train, yung LRT2 mula dyan sa may Araneta, patungo naman dyan sa may Recto, Manila. At nais niyang makita ang latag ng seguridad ng QCPD at ng MPD dito nga sa mga places of convergence upang maiwasan ang mga katulad na insidente at syempre dahil paparating na rin itong long holiday. Monica? Leia, ngayon na may mga tukoy na mga individual, nakasisiguro ba ang PNP na nasa loob pa ng bansa itong mga individuals na ito? Tama ka dyan, Monica, tukoy nila kung saan at dahil nga kaya ayaw nilang maglabas ng picture ng mga ito ay iniiwasan nila na makatakbo pa, makatago o makaalis doon sa pinagkukutaan nila dahil tukoy na rin nila kung anong grupo ito kabilang. Kaya sinabi ng PNP kanina na pagpasensyahan muna, hindi sila maglalabas ng litrato at ayaw din nilang kumpirmahin yung mga litrato na lumalabas naman sa social media. Monica. Maraming salamat, Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Camp Crame.